isa sa tatlong dakilang mamamana ng Divine Capital. Nakakagulat, nararapat lamang siyang gumawa ng mga kakaibang trabaho sa Evil Sky Pavilion. Sa sandaling ito, bahagyang ngumiti ang Jade Consort. Matandang senior, mayroon po akong ibang mga dapat asikasuhin at kailangan ko na pong umalis. Dahan-daang tumayo si Lasho at nagsabi ng isang salita, sandali. Anong payo ang mayroon ng matandang senior? Nakita mo na ba si Mo Lee, ang consort ng ikalawang prinsipe? Nakita ko na nga siya. Gayunpaman, si Mo Lee ay palaging tahimik at hindi gaanong nakikisalamuha. Pakiusap, magtiwala ka, matandang senior. Ang puso ko ay nasa emperador at hindi ako kailanman makikasama sa kanila. Hindi nagsalita si Lasho. Sa halip, tumingin siya sa Ninebends River na. Nakapamaywang ang mga kamay sa likod niya. Sa sandaling iyon, isang tamad na boses ang narinig mula sa tuktok ng Skylark Tower. Wow! Kahit ang Jade Consort ay napapahamak. Matandang senior, si Yun-san ay tauhan ng Jade Consort. Kung walang suporta ng Jade Consort, paano siya nang ahas na pagnasaan ang Heavenly Silkworm Gloves? Kung hindi siya mapaparusahan, maaaring masira ang reputasyon ng Evil Sky Pavilion. Nagpahayag ng pagsang-ayon si Ming Shiren. Bihira kang magkaroon ng katuturan. Ang Evil Sky Pavilion ay palaging malinaw tungkol sa mga hinaing. Oh, hindi, palaging malinaw tungkol sa pasasalamat. Sa mga salitang ito, ang dating relaxed na kapaligiran ay biglang naging tensyonado. Patuloy si Jian, matandang senior, nakita mo na ang lahat. Nais mo pa bang magpatuloy? Sa sandaling ito, biglang pumangit ang mukha ng Jade Consort, at hindi nagsalita si Lasho. Para bang may hinihintay, nagsimulang lumabas ang kulay ube na usok mula sa Jade Consort, at isang pamilyar na pulang lotus ang lumitaw sa kanyang noo. Habang kumakalat ang kulay ube na usok sa paligid, dahan-daang nawala ang gintong lotus sa noo ng Jade Consort. Ang kanyang pagod na anyo ay unti-unting naglaho rin, at pinanood siya ng kanyang mga disipulo. Akala ko siya ay isang makapangyarihang mangkukulam, handa na para sa isang malaking labanan, ngunit ang pulang lotus sa noo ng Jade Consort ay nawala, at siya ay naging matamlay at nahulog sa isang pagkawala ng malay. Jian, alam mo ba na siya ay kinokontrol sa buong panahon? Pagkarinig sa tanong ni Ming Shiren, humajijek si Jian. Oo, kailangan kong kumilos ng palihim. Nakikita niya ang lahat dito sa pamamagitan ng mga mata ng Jade Consort. Isa pa, napakagaling ko, masama kung makikilala ako. Hindi niya direktang ibinubunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang ikatlong prinsipe. Itinaas ni Jian ang isang daliri upang magpaliwanag. Una, tiyak na malubha ang pinsala ni Mo Lee. Pangalawa, ang mahika na inilabas sa pamamagitan ng isang papel ay maaari lamang maglabas ng hanggang 60% ng kapangyarihan nito. Sa pagharap sa isang makapangyarihang tao tulad ng matandang senior, maaari lamang siyang pumili na umatras. Kaya, naghanap siya ng kapayapaan sa pamamagitan ng Jade Consort, upang bumili rin ng oras para sa pagpapagaling. Sa ganitong paraan, ang Jade Consort ay isa ring biktima. Si Mo Lee, na may ganoong pag-iisip at kasamaan, isang pagkawala na hindi siya sumali sa Evil Sky Pavilion. Pagkarinig nito, agad na nagpakita ng nakamamatay na tingin sina Duan Muxing at CIU Honor sa kanya. Nang makita ito, mabilis na nagtama si Jian. Ang ibig kong sabihin, sa huli ay pinili niya ang masamang landas. Ito ay tinatawag na kasamaan. Ang dakilang landas ay demonyo. Ano pa ang tinatayo ninyo dyan? Dalhin ninyo ang inyong Lady Jade Consort. Ibalik ninyo siya. Aalis na sana si Flowers in Moon Journey, ngunit sinabi ni Jian na hindi siya maaaring umalis. Balak mo bang bumalik kay Mo Lee at maging kanyang alipors? Nanatiling nakatayo si Flowers in Moon Journey. Pinanood ni Lasho si Jian ng mariin na parang tinitingnan ang biktima, at tinawag ang kanyang tunay na pangalan, Lu Chen. Nagulat si Jian at nanginig. Ayaw kong magyabang. Ito na ang huling paraan, kasama na ang pagkakataong ito. Pagkatapos magyabang, agad na nagsisi si Jian. Bakit ako naging masyadong madaldal? Nagmamayabang ng walang dahilan. Hindi ito ang aking estilo.
Napansin na ng dakilang demonyo sa kanyang matalas na paningin na mayroong kakaiba. Hindi siya makikialam, ngunit aabot pa rin sa puntong ito. Isa pa, sa pagharap sa numero 1 dakilang demonyo ng mundo ngayon, kasama ang 3 maliliit na demonyo, kahit sino sa kanila ay maaaring kumuha ng aking buhay. Si Gian, na may halakhak at walang kahihiyang mukha, ay nagsabi, "Matandang senyor, ang pangalan ko ay Gian. Nakaupo si Lasho sa windowsill. Tila bihasa ka sa paggawa ng mga kalkulasyon. Para sa iyong kapakinabangan, matandang senyor, tayo ay magka-partner. Hindi mo ba iniisip na ang resulta ay medyo maganda para sa magkabilang panig? Natatakot ako na hindi ito sapat." Maikling nagkalkula si Lasho. Upang mahuli si Yun-san, gumamit siya ng 3 card ng paggapos ng kulungan, na bagamat bahagi ng kanyang stock, ay mas mahal na ngayon dahil ang presyo ng mga item card ay tumaas sa buong mundo. Si Yun-san ay mayroon lamang cultivation ng Divine Court Realm, at ang simpleng paghuli sa kanya ay hindi nagbibigay ng anumang merito. Dahil sa dumaraming kahirapan sa pag-ipon ng merito, ito ay isang malaking pagkawala. Awkward na tumawa si Gian. Hindi talaga ako dapat sisihin sa mga nangyari ngayon. Kung mayroon man, dapat mong sisihin ang iyong ika-7 disipulo, si Saiyuya. Siya ang nasa likod ng sunod-sunod na pangyayaring ito. Kalmadong nagsalita si Lasho. Ang alam ko lang ay ikaw ang nag-ayos ng pagpupulong na ito sa akin. Napalunok ng palihim si Gian. Sige, naloko ako. Gayunpaman, mayroon akong isang bagay na maaaring magpagaan ng iyong pakiramdam. Pagkatapos ay lumapit siya kay Flowers and Moon Journey. Flowers and Moon Journey, orihinal kong planong ilabas ka mula sa palasyo at ibalik ang iyong kalayaan. Ngunit ngayon, hayaan mo akong bigyan ka ng malinaw na landas. Sumali ka sa Evil Sky Pavilion. Mapanlate na sinabi ni Ming Shiren, walang masamang intensyon, ngunit sa kanyang mga kasanayan, marahil ay makagagawa lamang siya ng mga mabababang gawain. Kahit si Lu Jifeng ay mas malakas kaysa sa kanya. Pagkarinig nito, agad na nakaramdam ng hamon si Flowers and Moon Journey. Nag-e-ensayo siya sa Lashosek mula pa noong bata siya, hindi gusto ang paggamit ng espada, mga teknik sa kutsilyo, at pakikipaglaban gamit ang kamao, ngunit nahulog ang loob sa archery. Ang kanyang dedikasyon ay ginawa siyang Diyos ng archery ng Lashosek. Pagkatapos umalis sa Lashosek, sumali siya sa palasyo, naglilingkod hanggang ngayon at unti-unting nagtatayo ng reputasyon, na naging isa sa 3 dakilang mamamana ng Divine Capital. Gayunpaman, dahil sa kanyang murang edad at kawalan ng karanasan sa labanan, napilitan siyang umalis sa palasyo at bumalik sa Lashosek. Halika na, hindi ako nagtatangi sa pagitan ng lalaki at babae. Huwag ka lang umiyak kung matatalo ka. Iwinasiwas ni Ming Shiren ang kanyang separation hook at tinuya siya. Nang makita ito, umatras sa takot si Flowers and Moon Journey. Once bitten, twice shy. Naranasan na niya ang pamamaraan ng taong ito. Pagkatapos ay sinubukan ni Gian na pagkasunduin ang lahat. Huwag mo siyang maliitin. Malaki ang talento ni Flowers and Moon Journey sa archery. Sayang lang at hindi niya nakikita ang tunay na pagkatao ng mga tao. Kung gusto mong sumali sa Evil Sky Pavilion, ipakita mo sa kanila ang kaya mo. Pagkarinig nito, agad na tumanggi si Flowers and Moon Journey. Hindi ako sasali sa Evil Sky Pavilion. Mas gugustuhin ko pang bumalik sa palasyo at maparusahan kaysa sumali sa landas ng mga demonyo. Pagkarinig nito, malalim na bumhantong hininga si Gian. Maniwala ka sa akin, ang mga intriga sa loob ng palasyo ay mas komplikado kaysa sa mga nasa labas. Isa pa, ang mahika ng Jade Consort ay naalis na, at si Molly ay isang mapanganib na tao. Balak mo bang bumalik sa Lashos? Tumingin sa kanya si Flowers and Moon Journey na may komplikadong mga mata, na parang alam niya ang lahat. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako, misteryosong sagot ni Gian. Bago pa niya matapos, sumipa si Ming Shiren. Tumigil ka na sa kadaldalan. Prinsipeng estado lang yan. Dumiretso ka na sa punto at huwag ka nang magtagal. Hinawakan ni Gian ang kanyang likuran. Prinsipe ako, pagkatapos ng lahat. Magpakita ka ng respeto. Sige na,
Ako na ang bahala. Nanlaki ang mga mata ni Flowers and Moon Journey sa hindi paniniwala. Prinsipe ka, hinaan mo ang boses mo. Low profile. Ngumiti ng awkward si Jian Aijian, pagkatapos ay hinailan niya ito sa tabi upang bamulong ng ilang salita. Pagkatapos makinig, tumango si Flowers and Moon Journey at pagkatapos ay lumapit kay Lasho na may magalang na pagyuko. Ang junior na si Flowers and Moon Journey ay nagnanais sumali sa Evil Sky Pavilion at humihingi ng proteksyon ng matandang senior. Hindi tumingin si Lasho sa kanya, ngunit kalmadong nagsalita. Hindi ka pa kwalipikado. Napagtanto ni Flowers and Moon Journey na kailangan niyang gumawa ng isang bagay, kaya itinaas niya ang kanyang braso. Sa isang pana na nabuo mula sa malakas na enerhiya, isang palaso ang lumitaw sa kanyang palad, na may isang enerhiya na palaso na lumilitaw sa pagitan ng kanyang kaliwang hintuturo at gitnang daliri, na bumulusok at tumpak na tumama sa isang ibon sa labas sa isang pailas na anggulo. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng sinuman ang kakayahang pagtibayin ang puwersa sa isang sandata gamit ang mga kamay lamang. Gayunpaman, umiling pa rin si Lasho, masyadong mahina. Medyo hindi kumbinsido, humiling si Flowers and Moon Journey, pakiusap, pahiramin ninyo ako ng sandata na magagamit ko. Pagkasabi nito, pinulot niya ang Azure Fall Bow na iniabot sa kanya ni Lasho at pumunta sa gilid ng Skylark Tower. Hawak ang pana, determinado ang kanyang mga mata, kalmado ang kanyang kilos, at naibalik ang kanyang kumpiyansa. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang kanang kamay upang hilahin ang tali, pinagsasama ang enerhiya sa isang mas matalas, mas pino, mas malinaw na malakas na enerhiya na nakakabit sa Azure Fall Bow. Bilang isang Diyos ng archery, hindi lamang dapat magkaroon ng tumpak na kasanayan sa archery, kundi pati na rin ng mahusay na paningin. Kung saan nakikita ng mata, iyon ang target. Sa pagbitaw ng kanyang kamay, isang dosenang palaso ang sabay-sabay na pinakawalan. Lahat ay tumama sa target. Hindi napigilan ni Jian Naijian ang pumalakpak. Mahusay, napakahusay na pagpana. Tiningnan siya ng mga disipulo na parang baliw. Casual na binawi ni Lasho ang Azure Fall Bow at kalmadong nagsalita. Ang tunay na archery ay hinahasa sa larangan ng digmaan. Mayroon kang talento, ngunit kulang ka sa hilig. Sa pagnanais mong sumali sa Evil Sky Pavilion, malayo ka pa. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Jian Naijian, isinasaalang-alang kong nabawi mo ang isang Azure Fall fragment. Hindi ko ito isasama sa iyong kasalanan. Huwag mong kalimutan ang ating kasunduan. Pagkatapos, lumundag siya mula sa Skylark Tower, at dumating si White Sword upang dalhin siya, at si CIU Honor ay kulang sa tauhan. Hindi siya nag-iisa, siya ay agad na lumundag sa likod ni White Sword. Pinapanood silang dalawa na umalis, umiling nang walang magawa si Ming Shuren at Duan Muxing. Mukhang kailangan na naman nating lumipad ng mag-isa. Pagod na ang puso. Natigilan si Flowers and Moon Journey. Hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin, hinayla siya ni Jian Naijian, na naghuhudyat na magmadali at sumunod. Wala ka ng ibang mapupuntahan. Tandaan mo ang sinabi ko. Hindi ka maaaring tanggapin ng palasyo. Hindi ka maaaring tanggapin ng Lasho sect. At hindi ka maaaring tanggapin ng mga sikat na matuwid na sekta sa mundo. Tanging ang Evil Sky Pavilion lamang ang makakatanggap sa iyo. Tumango si Flowers and Moon Journey bilang pagsang-ayon, handa nang habulin sila kaagad. Gayunpaman, sumulyap sa kanya si Ming Shuren. Sinabi na ng ating master, hindi ka pa kwalipikadong sumali sa Evil Sky Pavilion. Naglakas loob si Flowers and Moon Journey na sumagot. Patutunayan ko na karapat-dapat ako.